update tayo sa ating off-grid solar setup. So itong day na 314 16 kilowatt hours ay puno sa tanghali. And ito ay yan guys, puno. Then ang load namin sa gabi ay nasa 800 watts. Ayan. Oras natin ay nasa alas 6:50, mag-alas 7. So ayan. Alam nyo, ang natitirang energy niyan nasa 92% na pala. Ang usable na solar energy kasi ay hanggang alas 3 ng hapon. So pagbaba nun ay naka-assist na yung battery kasi nga hindi na productive. May shading kasi. Kaya siya bumagsak ng hanggang 92% sa ganitong oras pa lang. And ang load namin ay nasa 800 watts na continuous siya. Alam niyo, ang natitira sa battery pagdating ng umaga ay nasa 35 to 40%. Yan. Yan ang natitira sa battery. Pero yung setup na to, hindi ko pa naranasan na nagkaroon ng brownout. Pa natin naranasan na kinulang sa kuryente. 3 kilowatts na ano lang to, na day. 3.6 kilowatts day. Tapos 314 AH na 16 kilowatt hours. So yan daw din ang nagpa-power dito sa bahay 24/7. Hindi na po yan naka-grid tie kasi binago ko na yung wiring. Ayaw kasi niyang kumonek sa grid. Mababa ang kuryente dito sa amin. And wala ding sense na mag-grid tie ka kasi nga kaya naman na ng system. Kaya naman na niya i-off-grid yung system. Sufficient na siya. Self-sufficient na siya. Self-sustain. Kahit na hindi na tayo gumamit ng kuryente or grid, ayos na. Dati kasi nung naka-grid pa ako or kulang yung battery ko, sa 1 o'clock ng umaga, madaling araw, or 2 o'clock, madaling araw, nagsiswitch pa ako to grid. Ngayon, malaki na yung battery natin kaya steady na siya na off-grid. So, napaka-importante talaga na malaki yung battery mo. So, ngayon, ang status ngayon, kung talagang malakas ang araw, tirik yung araw, kaya pa niya na siguro kahit isa pa siguro ganyan. Pero dahil sa wala tayong ibili, okay na yan. Pero kaya pa niya. Yung 4 kilowatts na battery natin, na solar natin, pwede pa kahit isang ganyan. Pero since na yan ay sakto na sa akin, sakto na sa load namin dito, pwede na yan. Pwede na napagana nga niya since na November, December ng 2025 hanggang ngayon. So, yan ang ginagamit ko ng diretso 24/7. So, malaking tulong niya kasi nga hindi na kagaya nung dati na mahal yung binabayaran ko sa kuryente.
Ngayon, dahil nga sa nagwe-welding pa ako sa grid, malaki ang nabawas. So kahit nagwe-welding na ako sa grid, ang binabayaran ko lang ay pinakamataas sa buwan na to ay nasa 36 pesos. Last time from Uwan hanggang May ay ang pinakamataas na bill ko ay 26 pesos. So lahat na yun, tigli 5 piso. Ayaw mo pa nun, nalibre yung kuryente mo. Hindi mo na kailangan na gumastos sa kuryente. So yun pong isa ay yung isa na yan ay ano lang yan, yung mga circuit breakers, mga simpleng setup. Minsan kasi mahirap ang mag-provide ng solar setup kasi napakamahal. Pero oras na nasimulan mo yan, tuloy-tuloy na yan. Kahit na magsimula ka lang muna sa solar panel at inverter, basta yung inverter mo ay support ng can run without battery, pwede na mag-start. Tapos pag makaipon-ipon ka, battery ang susunod mo. Ayan. Kung sakaling present ang kuryente sa lugar nyo and steady yung kuryente, ang talaga problema mo lang talaga mahal yung kuryente. Pero sakali na walang grid, obligado provide mo yung tatlong parte nga, yung inverter, solar panel at battery. So meron namang mga setup na mas mura. May vlog naman na tayo doon. So panoorin nyo na lang para may mga guidelines lang. Or kahit ibang brand yung pwede nyong piliin. Kahit pa paano meron ng guidelines. Para wala na tayo problema sa kuryente. Ayan, ngayon, libre na naman ang magdamag, libre maghapon. Yan yung sinatawag nilang sinasabi nilang free energy. Kailangan mo lang talaga mag-invest sa mga materials, mga machine para ma-obtain mo or ma-achieve mo yung free energy. Magastos pero sulit naman. Sulit siya. Diba? Tapos meron kayong power station na ganyan. Diba? Mga portable kung saan nyo gustong pumunta, may kuryente pa rin kayo. At least, di nyo na pinoproblema talaga ang kuryente. Napaka-essential kasi sa isang pamilya, isang bahay, yung may butike sa bahay nyo, hindi din. Yung inverter, yung may mga butike na nag-aabulan. Buti na lang yung inverter natin, hindi kayang pasukin ng butike. Pero sakali yan, wala na yan. Buti na lang, wala silang papasukan. IP65 kasi yung inverter today. So kung mamili kayo ng inverter at maraming butike sa bahay nyo, piliin nyo yung mga IP65. Mga splash proof na mga inverter. Wala kasi silang pasukan ng mga butas yan. Kaya pati yung breaker natin, walang papasukan yan. Kaya butiki free. Ayaw nang pasukin ng langgam yan kasi mainit. Ang ayaw ng langgam kasi yung mga mainit na lugar. Kaya kung maaari yung inverter ninyo, huwag nyo hayaan na may stock siya. Kasi papasukin ng mga insekto yan. Langgam, ipis, butiki. Pero kung continuous operation yan, takot sila. Ayaw nila yung maingay. Kaya sa nagbabalak na mag-solar na kayo. Hindi pa uli ang lahat. Huwag nyo nang hintayin na napakamahal ng gusto ng mga solar accessory. Maganda ngayon kasi nga affordable pa.